Samahan nyo nga kami sa maulang araw nga dito nga sa atin. Araw na rin kasing maulan mga mare, kaya napakalungkot nga ng kapaligiran. Naman nga kapag maulan wala nga masyadong magawa nga mga mare dahil nga syempre maulan at talagang napakalamig. At eto na nga mga mare, magsisimba nga kami. Dapat nga hindi na makakasama itong si Gael kasi anong oras na, pero ayan buti na lang nagising kaya pinaliguan nga din agad. Kaya lang mga mare, hindi nga maipinta ang mukha pero cute pa nga rin yan. At eto't nagpahatid na nga lang kami kasi nga maputik. Bukod nga doon ay 8:30 na nga mga bare, baka nga malate pa nga lalo tayo. At eto nga't medyo nahirapan nga yung kulong-kulong natin sa daan kasi sobrang putik talaga. Aba eto nga si mama, good mood yan pero hindi yan mga mare naligo at nagilamos nga lang. Sabi ni mama kapag matanda na daw nga mga mare ay lamigin. At eto naman si Gael, tanong nga ng tanong sa kapaligiran, ang ganda ng outfit niya. Wala lang mga mare, nung nakita ko nga si Gael parang ang laki-laki niya na napaisip nga ako, dati pangarap ko nga lang magkaroon nga ng anak na lalaki. Ako nga noon magkakaroon akong panganay na babae pero lalaki nga mga mare talaga ang gusto ko. At eto na ngayon, napakalaki na niya. Tingnan niyo naman nga mga mare yung outfit niya, akala mo binata na talaga naman niligaw, mala Robin Hood pa nga ang itsura. Ito naman nga nagsisimula kaya nakasalamin pa nga siya dito at nilibot nga ni Ate Telma. Eto nga tapos na nga mga mare at ayaw nga bumitaw sa akin, akala mo napakagaan. Sin ko nga mas naging mabigat nga siya mga mare, huling timbang niya nasa halos 10 kilo, ewan ko nga lang ngayon. Nga rin kami nagpasundo mga mare kasi wala rin naman pupuntahan, kaya ayan naglakad na nga lang kami. Sabi nga ni mama, salit-salit nga daw kami ni Kulot kasi mabigat talaga si Gael. Kaya napapatanong nga ako paano nabubuhat nga to ni mama mga mare. Eto nga't hindi niya na inaalis yung salamin, gustong gusto niya nga rin nakasalamin siya. Alang ng mga oras nga na yan, nabitin ng tulog kaya kahit anong gawin namin ay hindi nga namin mapangiti. Iba mga mare, ano yung vitamins nga na maganda sa anak nyo? Ko pa kasi siya nahingian mga mare ng vitamins nga kay doktora kasi nga hindi pa siya nakakapagpa-check up nga ngayon. Simula nga nung baby siya, hindi pa talaga siya nakakainom ng vitamins kundi gatas nga lang. At eto tingnan nyo naman, apakapogi kaya lang ayaw maglakad. Ganda ng outfit pero tamad nga mga mare. Pero kapag may mood yan ay naku, tingnan nyo ay napakalikot. Saan kumakapit at gustong gusto niyang nakatayo siya. At eto't pinipicturean ko na nga ng mga oras nga na yan. Buti na nga lang din ay talaga ay may katuwa nga ako. Ito nga si Kulot, ang ganda nga ng buhok niya nga ngayon. Picture nga lang kami mga mare pero kahit anong gawin talaga namin ay magpicture kaya pinaglakad na nga lang ni mama. Ang mga oras naman nga na to, mga alas 3 nga to mga mare, umalis nga kami ni Ran at nag-tricycle na nga lang din kami. Sumama nga rin ako sa kanya mga mare kasi may bibilin nga ako para sa reporting ko. Bibili nga rin pala kami ng mga gamit para nga dun sa kabila sa bukid. Syempre yung mga kailangan tulad ng asukal, kape, gatas, mga sardinas, ganun para kapag gusto nga nilang magluto ay hindi na nga sila lalabas. Eto nga sila Kuya Richard ay bumili na nga rin ng bigas nga nila. Ano naman kasi masyadong gagawin talaga ngayon mga mare kasi talagang maulan at nakakalungkot ang panahon. Tapos magpakain ng itik at baboy, pahinga na rin talaga nga dito. At eto't inasikaso na nga rin nila yung makakain nga nila. Hindi na nga lang din etong si Kuya Richard ay masipag nga mga maring magluto kaya ayan sila na rin talaga nag-aasikaso sa sarili nila dito. So, nagkaroon nga dito mga mare ng sigla yung kubo nga natin nung magkaroon nga ng tao kasi syempre kapag ngayon di ba yung bahay o kubo pag walang nakatira parang ang lungkot. Pero ngayon mga mare mas naging masigla nga yung kubo nga natin. Sabi ko nga sa inyo masarap pa nga dito tumira dahil payapa nga mga mare, pagkatapos mo mag-asikaso ng lahat pahinga na. Tulad sa probinsya mga mare, di ba pagkatapos natin gawin yung mga bagay na kailangan gawin, pagkatapos nun pahinga na. Amang kwentuhan na lang din mga mare. At si Alvin nga mga mare ang nagluto pala ngayong araw. Dalawa naman nga sa junk shop ay okay lang naman din sila doon kaya naman okay na rin kami, panatag na rin naman kami mga mare. Kung ayaw naman nga nila doon ay mabilis na nga lang silang makakalis dahil malapit lang din naman. Pero nakakatuwa din naman nga nagustuhan nga nila doon at syempre mas maganda rin na rin kasi malapit sila kala Alvin para sama-sama pa rin sila. Mukhang nainggit naman nga ako mga mare sa ulam nga nila, adobo ng baboy. Parang gusto ko ulit paglutuin nga si Kulot. Kasi mga mare sa adobo ay talagang maasahan ko dyan si Kulot dahil ay ng best recipe niya. Mga mare ang paggawa nga ng sausawan. Mga siran kapag nagkikrave nga sa adobo, si Kulot ang pinagluluto ko kasi gustong gusto niya iluto ni Kulot. Itong luto nga nila, natakam nga ako mga mare. Ito nga't magsisipagkain na nga rin sila mga mare dito. Hindi ko alam kung tanghalian ba to kasi makulimlim talaga ng mga oras nga na yan. Siguro nga ay tanghalian kasi hindi pa naman nga gabi. Nakakatuwa nga rin silang pagmasdan mga mare na magkaroon nga dito ng simpleng salo-salo. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.